Naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratles Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tuloy pa rin po ang impeachment trial kahit po dumaranas po ngayon ng walang patid na pagbabaha, no? Ito pong halos buong Luzon mula po sa Baguio City. Nakakatakot po. Naku, gustong-gusto ko pa naman manirahan diyan sa Baguio City, pero nakikita ko po yung mga bahay na malapit-lapit ng madamay sa landslide. Mag-iisip ka rin talaga no. So, tsaka wala akong pera. Ang mamahal. Pangarap ba, pangarap. So, ang ibig po nating sabihin, mga kapatid, hindi po ba ito po ay kumbaga wala na po sa hulog, no? Na ipagpatuloy pa ninyo. Hindi naman sinasabi na wag nang ituloy, no? Pero sa gitna po ng sakuna, dapat makita man lang po ng mga binabahan nating mga mamamayang Pilipino. Ito ano na lang usapin na lang po to ng yung bilang pakikiramay natin, bilang pakikiisa sa mga tao na kasalukuyan po ay hindi po nasa mga evacuation center. Sa mga tao po na sa kasalukuyan po ay nangangamba na baka yung bahay nila ay unti-unti na po natitibag dahil po sa walang humpay na ulan at patuloy na pagragasa ng mga baha, no? Bilang pakikiisa na lang po sana natin dito po sa mga tao na hanggang dibdib yung nilalakaran po nila na dating kalsada na ngayon po ay mukhang mas ilog pa, no? Wala po ba tayong sense ng anong tawag diyan nung pakikidalamhati? Kasi alam po ninyo pag nakikita po, naririnig yung impeachment trial, ang pumapasok na po sa utak ng tao pag-aaksaya ng malaking pera. Yung 25 million po sa mga mamamayan po ngayon na natangay po yung mga bahay, mga gamit nila. Yung mga gamit po nila sa bahay ngayon ay wala po ni isang mga damit, kumot na mga tuyo, no? Ako po, nadadaanan po namin diyan sa may GMA Kamuning Station. Bago po yan, yung daanan po ng mga bus. Yung mga bahay po diyan, tent lang, no? Tent lang po. Ang mga bahay po diyan, nasa bangketa lang po sila. Iniisip ko nga nung dumaan ako, paano kaya kung mas lumakas pa yung ulan? Saan sila pupunta yung mga nakatira? Hindi po tent na yung maaayos na tent. Yung talagang yung pangkaraniwang mga plastic lang po. Doon po sila nakatira sa bangketa. Paano po yan? Nahiya lang po akong kunan ng video Kasi una, baka hindi na ako makaalis doon sa lugar na yun. Bakit ko sila binibidyoan? Tsaka ayoko naman yung gawing porn poverty yung aking video. Ang point lang, mga kapatid, bakit parang pinamumukha po natin sa kababayan natin? Alam po ninyo, bilang gesture, di ba? Yung 25 million a day, isuspend nyo muna. Ang gandang gesture nito. Kung meron pong, sa bagay, ang yayaman kasi ng mga hayop na lahat ng senador, panay kayo mayayaman. Wala ni isa nakaisip sa inyo na nakakahiya, alam ng madlang people na 25 million ang ginagastos ninyo habang sila basa lahat ng gamit nila sa ulan. Wala ba talaga tayong konsensya na bilang mamamayan? Ito po ay purely political. Hindi ko naman sinabing wag nyong ituloy. Naintindihan po ninyong mga senador, wag na po kayong, kung alam ko po wala na kayong mga puso. Utak na lang, utak. Pagganahin nyo na lang po yung utak ninyo. Mas maganda po bilang gesture yung 25 million si Chis Escudero tsaka si Waling Waling, instead na ituloy po ninyo, ang ganda po niyan. Wala po muna tayo
kung ako senador, ganito ang announcement ko eh. Hindi po muna natin itutuloy itong impeachment natin, yung gagastusin po natin ngayong araw sa impeachment na 25 million, dadalhin po natin dun sa mga nabaha po. Naaatim ninyo na gumastos ng 25 million, tuyo kayo lahat, mga nakarobe pa. Nakarobe pa yung mga yan eh. Wala na ba tayong konsensya? Wala na ba tayong mga puso pare-pareho? Hindi naman po namin sinabi, kung ako lang nga masusunod, ibabasura ko na yan. 13 days na ang nakanlipas, wala naman kayong naituturo man lang na malinaw na bintang na impeachable offense. Yung mga nauna, wala po dahil death threat is not an impeachable offense. Death threat lang po, hindi nyo pa nga mapatunayan na may death threat si BP Sara eh. Yung una, yung Article 4, death threat. Hindi nyo pa nga mapatunayan na mayroong death threat si BP Sara kay BBM eh. Oh. At kung napatunayan nyo po na talagang may death threat, hindi po yan impeachable offense. Dahil yan po, pwede ka nga magpiyansa eh. Pag yan ang kaso mo, death threat eh. O tapos eto, confidential fund. Wala po lahat, yung inyo pong resource. Una, yung kanila pong testigo, yung mga taga-landbank, ano po sinabi nila? Nag-withdraw. Sinabi po ba nilang illegal yung pag-withdraw? Hindi. Sinabi ba nilang, ang sinabi nila unusual. Yung unusual na pag-withdraw po ba ay impeachable offense? Hindi po. Eto na naman, confidential fund sa paggamit po. Yang pong sinasabi nila na violation, hindi po lahat ng violation ay impeachable offense. Ang pinag-uusapan po natin dito, impeachment trial. Tatanggalin nyo yung isang vice president na binoto ng 32 million. Hindi po nangangahulugan na may nakomit na violation. Wala pa po sila nasasabing nakukomit ha. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po kahulugan na may nakomit kang violation, automatic na pwede yan impeachable. Matataas na krimen lang po. Kung hindi po nila maiugnay sa pagnanakaw at plunder itong confidential fund, hindi po yan impeachable offense. Ang notice of disallowance, hindi po yan kakaibang krimen. Ang dami po, halos lahat po ng ahensya ng pamahalaan nakakatanggap ng MO, yung audit, MOA, memorandum, o kung ano man yung tawag halos lahat po yan nakakatanggap po sa COA. Halos lahat po nakakatanggap ng notice of disallowance. Pag nakatanggap ko po ng notice of disallowance, hindi po yan krimen. Yan po ay civil liability. Ano po ibig sabihin? Wala pong krimen na nakukumit. Magkakaroon lang po ng krimen kung yan ay binulsa mo. Yung sinasabing misuse, hindi po yan krimen. Tignan nyo po, yung mga pinopromote nila noon na kasalanan ni BP Sara, ginastos ng 11 days. Ano sabi ng COA? Testigo nila yan. Walang krimen sa walang mali sa paggastos ng 11 days. Paggamit ng Mary Grace Piatos na alias, walang mali sa paggamit ng Mary Grace Piatos at anumang alias. Ano na lang ang pinagtatalunan natin? Kung mali ba o tama ba na mag-reward ka ng gamot? Siyempre, pag si Risa Ontiveros ang magpapasya, mali yun. Yun na ang pinakamalaking krimen kay Risa Ontiveros.
Kasi si Risa Ontiveros, konti lang po yung laman sa pagitan ng dalawang tenga. Halata natin niya eh, putya. Tanong na lang sa Miss Universe, binabasa pa eh. Kinakailangan mo ng mangodigo ni Risa Ontiveros. Oh. Kailan po yan magiging krimen? Ano po ang sinabi? Pinaliwanag po. Ang reward ay hindi lamang po pera. Pwede rin pong reward ay goods. Pwede pong material na bagay, tulad ng gamot at pagkain. Naintindihan niyo po? Ngayon, ano pa po ang natitira? Kung yan man po ay dumating po sa sukdulan, hindi pa po nakakarating sa Supreme Court, naunahan pa ng impeachment court eh. Naunahan nyo pang ipatanggal si BP Sara kaysa sa final decision. Wala pa pong final decision. Hindi pa nga umaapila sa Supreme Court eh. Sa COA level pa lang eh. Kung sa katotohanan ng buhay yan, sa totohanan ng buhay, hindi pa po magsosoli ng pera. Ultimately, pagka nakarating na po sa Supreme Court at sinabi po ng Supreme Court na tama yung COA, hindi ka makukulong. Hindi po makukulong si BP Sara. Hindi po makukulong yung kung sino man yung may kasalanan. Isosoli lang nila yung maling pagbili nila. Halimbawa, sinabi ng COA, mali yan na bumili ka ng gamot. Dapat pinera mo ang reward kay Mary Grace Piatos. Hindi dapat gamot ang binigay mo kay Mary Grace Piatos. So ngayon, yung 70,000 ngayon, isosoli lang yung 70,000 na binigay kay Mary Grace Piatos. Hindi po makukulong. So sa madaling salita, itutuloy pa rin natin yan kahit alam ng mga tao na ito po ay politika lang, na ito po ay papunta lang para hindi po makatakbo si BP Sara. Samantalang mayroon pong mga tao ngayon na nasa evacuation center. May mga tao po ngayon na nangangamba po dahil yung mga dampo natin, naglalabas po ng mga, alam nyo po, hindi naman po yung ulan lang ang kinakakabay. Karamihan po ng mga baha, lalo na sa mga probinsya. Pag sumobra na po yung tubig sa dam, sabay-sabay na maglalabas yung dam. Diyan po, ang lakas po na mag-cause ng baha niyan. Hindi nyo ba pwedeng ipagpaliban para ipakita sa tao at sabihin ni Waling-Waling Gatchalian, eto mga mamamayang Pilipino, bilang pakikiisa sa mga nagdurusa, sa mga binabaha, hindi muna kami tatrial. Yung gagastusin namin ngayong araw na to na 25 million, ibibigay muna namin dito sa La Union, o sa Ilocos, o sa Pangasinan, o sa Batangas. Hindi ba matutuwa yung mga tao pag ganyan ang alam niyo yung gesture? Yun yung kinakailangan ngayon, yung makiisa kayo. Hindi yung ababdalo kami kung anong gusto namin kahit na bumabaha na buong Pilipinas. Politika pa rin kami. Ang tingin lang ng tao dyan, politika. Bali-balik ta rin nyo man yan, politika lang po ang tingin ng taong bayan dyan sa ginagawa ninyo. Tapos, bawat isa sa inyo nagsasalita. Dapat may management, sabi ni Kiko. Dapat, sabi ni Shell Jokno, dapat may big fish nang nanahuli. Puta, tokis lang kayo lahat. Senador at congressman kayo eh. Ikaw, Kiko, ang tinalaga ni Erwin Tulfo na mag-imbestiga sa flood control. Dahil, sabi niya, para hindi siya paginalaan, dahil isa siya sa mga sinabing tumanggap ng maleta. Si Erwin Tulfo. May impeachment? Wala ba impeachment ngayon?
Sinabi ba? Tore? May impeachment. Katatanong ko lang eh. Meron daw impeachment ngayon. Kaya nga ako naggaganito eh. Kaya nga ako, ito naman si Tore. Magdadadakdak pa ako rito kung may impeachment, kung walang impeachment. Kaya nga po hanggang 9:45 lang tayo. Para bigyan daan ng impeachment eh.